Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Imbestigasyon sa mga maanumalyang flood control projects na simulan sa tulong ng mga mamamayan sa sumbong sa Pangulo website ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. 12 milyong Filipino target na pa-screening ng DOH at WHO para sa tuberculosis sa 2026. Mga programa at serbisyo upang proteksyonan ng mga bata laban sa karahasan pinaigting ng DSWD. Ako po si John Dalistan para sa PNA Headlines. Malaki ang naitulong ng mga Pilipino sa pagbubulgar sa mga irregularidad tulad ng mga flood control scam gamit ang sumbong sa Pangulo website ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa press briefing, sinabi ng Pangulo na marami sa mga investigasyon ng gobyerno ay bungsod ng mga reklamong natatanggap mula sa website. Umabot na aniya sa mahigit 20,000 reklamo ang natatanggap ng website mula nang buksan ito noong Agosto. Nanawagan si Marcos sa mga Pilipino na gamitin ang sumbong sa Pangulo platform at ipagpatuloy ang kanilang pagre-report ng anumang anomalya. Inilunsad ang sumbong sa Pangulo website para tulungan ang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure, Department of Justice at Office of the Ombudsman laban sa mga opisyal at kontraktor na sangkot sa mga maanumalyang infrastructure projects. Kasabay nito, inanunsyo ni Pangulong Marcos ang isang transparency portal kung saan mababasa ng publiko ang informasyon tungkol sa mga proyekto ng gobyerno. Ayon kay Marcos, pinaplano ng gobyerno na gamitin ng artificial intelligence at makabagong teknolohiya para i-monitor ang mga proyektong ginastusan ng bayan at tuntunin ng anumang irregularidad. Sinabi niya ang mga reformang ito ay bahagi ng layunin ng administrasyon na labanan ang katiwalian at panatilihin ang transparency, integridad at pakikilahok ng mga mamamayan sa pamamahala ng bayan. Inaasahan naman ni Pangulong Marcos Jr. na may maaaresto na sa mga sangkot sa flood control scam bago magpasko. Sinabi niyang makukumpleto na ang mga kasong inihanda laban sa karamihan sa mga napangalanan dawit sa anomalya. Nagsampa na ang Ombudsman ng mga kasong graft and malversation cases laban sa ilang opisyal ng Department of Public Works and Highways at ilang kontraktor na sangkot sa mga ghost project, overpricing, pagmamanipula sa bidding sa Central Luzon, Northern Luzon at Mindanao. Gustong mapascreening ng Department of Health at World Health Organization ang nasa 12 milyong Pilipino para sa tuberculosis or TB pagdating ng 2026. Ito ay para mapalawak ang kampanya ng gobyerno para masugpo ang TB sa Pilipinas. Batay sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na paigtingin ang laban kontra TB, palalawakin ng DOH ang mga serbisyong medikal mula sa pag-iwas hanggang gamutan sa ilalim ng Philippine Strategic TB Elimination Plan Phase 2, 2025 to 2030. Plano ng DOH na maglaan ng 4.2 billion pesos mula sa panukalang 2026 budget para sa mga programang kontra TB. Ayon kay Health Secretary Teodoro Herbosa, kabilang sa mga gagamitin ng gobyerno ang makabagong teknolohiya para mapabilis ang pag-test, pag-detect at paggamot sa TB. Binubuo rin ng isang sistemang magpapaikli sa gamutan mula 2 taon hanggang 6 na buwan, lalo na para sa drug-resistant TB. Bukod sa pinaigting na pag-iwas at gamutan, palalawakin din ang pagpapakalat ng informasyon kung ano ba ang TB at paano ito maiiwasan. Binuo ang inisyatibong ito alinsunod ng Philippine Acceleration Action Plan for Tuberculosis na layuning magkaisa ang gobyerno, komunidad at pribadong sektor sa paglaban sa tuberculosis sa taong 2035. Ayon naman kay Dr. Yun Yung Ko, WHO Acting Representative to the Philippines, ang TB ay malaking hamon sa kalusugan sa mundo at anumang tagumpay sa pagsugpo nito sa anumang bansa ay malaking hakbang para tuluyan itong masugpo. Suportado ng WHO ang mga aktibidad ng DOH laban sa TB tulad sa Guimaras na target maging unang lugar sa Pilipinas kung saang nabura na ang sakit. Noong 2024, nasa 10.7 milyon na ang naitalang may tuberculosis sa mundo at 6.8% nito ay mula sa Pilipinas. Ipinahayag ng Department of Social Welfare and Development ang kanilang misyon na palakasin ang proteksyon sa mga bata sa ginanap na Regional Meeting of Fact-Finding Countries on Ending Violence Against Children in the Asia Pacific.
Ang ahensya ang naging representative ng bansa sa nasabing meeting na nangyari sa Manila Hotel noong Miyerkules. Ibinahagi ni DSWD Policy and Plans Group Undersecretary Adonis Sulit na representative ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian ang mga inisyatibo ng ahensya sa nagbibigay proteksyon sa mga bata sa kahit anong uri ng pang-aabuso. Isa sa binagyang diin ay ang development ng 10-hectare agricultural rehabilitation camp sa mga children in conflict with the law. Nabuo ang pasilidad sa pakikipagtulungan ng DSWD sa Juvenile Justice and Welfare Council, Bureau of Corrections at ng Department of Justice. Ibinahagi rin ni Sulit ang mga ongoing projects ng ahensya tulad ng Recovery and Reintegration Program for Trafficked Persons, Strategic Help Desk for Information, Education, and other developmental interventions against child labor program, Pag-abot program at marami pang iba. At sa balitang pangkalakalan, palalakasin ng pamahalaan ang public spending nito upang makabawi sa mahinang economic performance noong ikatlong bahagi ng taon ayon kay Pangulong Marcos ngayong Huwebes. Tumaas lang ng 4% ang ekonomiya sa nasabing quarter kung saan ito ang pinakamabagal na pag-usad mula noong pandemic na dahil sa paghina ng piso at pagbaba ng stock market. Ayon kay Marcos, ilan pa sa mga naging dahilan ng mahinang pag-unlad ng ekonomiya ay ang mga nagdaang bagyo na nagpahinto sa operasyon ng mga negosyo, epekto ng climate change at pagbabago sa global trade. Dagdag pa niya, hindi lang ang Pilipinas ang nakararanas ng ganitong mga problema. Tiniyak naman ng Pangulo na pabibilisin ang paglalabas ng pera para sa infrastructure at social sector upang makabawi sa huling bahagi ng taon. Samantala ay pinagkaloob ng Department of Agrarian Reform or DAR ang 882,000 pesos na halaga ng farm machinery and equipment sa tatlong Agrarian Reform Beneficiaries Organization sa Misamis Occidental. Sa ilalim ng Climate Resilient Farm Productivity Support Project, Sustainable Livelihood Support, layunin nito na tulungan ang mga magsasaka na gamitin ang makabagong teknolohiya at palakasin ang kanilang produksyon. Mahigit 100 benepisyaryo ang makikinabang sa mga makinarya kabilang ang mga corn mill at knapsack sprayer. Ayon kay DAR Misamis Occidental Provincial Agrarian Reform Program Officer 2, Rolando Liberacio Jr., patunay ito na patuloy ang suporta ng ahensya sa mga magsasaka sa pamamagitan ng teknolohiya at inobasyon. Nagpasalamat naman si Panaon Mayor Francisco Pailaga Jr. sa patuloy na pakikipagtulungan ng DAR sa mga lokal na pamahalaan upang patatagin ang sektor ng agrikultura. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at informasyon, bisitahin lamang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. 42 araw na lang, Pasko na. Malapit na ang Kapaskuhan, ngunit ang pagmamahal at paggalang sa kapwa ay nararapat lamang gawin. Ako po si John Dalistan at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.